Sa loob ng isang kagubatan, nagising si Drossa dahil sa tunog ng isang eroplanong kararating pa lamang. Agad niyang kinuha ang kanyang baril, at nang bumaba ang isang lalaki mula sa eroplano, walang pag-aalin-lang ang binaril niya ito sa ulo. Samantala, biglang nagising mula sa isang bangungot ang dating Marine na si Levi. Upang maiwasan ang bigat ng kanyang isipan, nagpasya siyang magpalipas ng oras sa tabing dagat. Kinabukasan, nakatanggap siya ng text message na nag-uutos sa kanya na mag-report sa Marine Corps, BES. Pagdating doon, nakilala niya si Agent Bartholomew. Alam nito ang kahangahangang record ni Levi bilang isang elite sniper. Napansin din nitong wala siyang pamilya o malalapit na kaibigan, kaya itinuring siyang perpektong kandidato para sa isang espesyal na misyon. Samantala, sa Lithuania, bumisita si Drossa sa puntod ng kanyang ina kasama ang kanyang ama upang gunitain ang anibersaryo ng pagkamatay nito. Ibinunyag ng kanyang ama, na kamakailan lamang ay na-diagnose na may terminal cancer, na kung buhay pa rin siya pagsapit ng February 14, magpapakamatay siya upang makasama muli ang kanyang asawa sa araw ng mga puso. Pagsapit ng September, nagising si Levi sa loob ng isang eroplano habang hilo pa dahil sa epekto ng anesthesia. Nang tanungin niya ang isang sundalo kung nasaan sila, sinabi nitong hindi ito autorisadong ibunyag. Kinuha rin ng sundalo ang lahat ng kanyang personal na gamit at ipinaalam na papasok na sila sa isang no-fly zone. Kailangan niyang tumalon mula sa eroplano at lockerin ang natitirang bahagi ng biyahe. Matapos kunin ang mga kagamitang nakatalaga para sa kanya, tumalon si Levi mula sa eroplano gamit ang parachute at hinila ang tamang sandali bago ito buksan. Ligtas siyang nakalapag sa lupa at sinimulan ang isang mahabang paglalakbay na kinabibilangan ng pag-akyat sa matatarik na lugar, mahabang paglalakad, at pagpapalipas ng gabi sa kampo. Kalaunan, narating niya ang gilid ng isang napakalawak na bangin kung saan nakilala niya ang isang sundalong nagngangalang JD. Isang taon nang nakaistasyon doon si JD, ngunit katulad ni Levi, wala rin itong ideya kung saan talaga sila naruroon. Magkasama silang nagtungo sa West Tower, isang ganap na self-sustaining na outpost na pinagana ng solar energy, may backup generators, sistema ng pangungulekta ng tubig ulan, taniman ng mga gulay, at saganang maihilap na hayop na maaaring hulihin bilang pagkain. Sa kabilang panig ng bangin ay matatagpuan ang East Tower, ngunit mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pakikipag-ugnayan sa taong nakatalaga roon. Napapalibutan ang bangin ng mga landmine at mga harang sa hilaga at timog, at wala ring kilalang paraan upang makatawid sa kabilang panig. Habang ipinapakita ni JD ang buong lugar kay Levi, ipinaliwanag niya ang mga araw-araw nitong tungkulin. Kailangan niyang magpatrolya sa kanlurang gilid ng bangin, maglagay muli ng bala sa mga automated turret na nakapwesto bawat 600 meters, at inspeksyonin ang containment fence, ang mga nakabiting landmine, at ang mga cloaker, mga kagamitang nagpapadala ng peking signal sa mga satellite upang manatiling lihim ang lokasyon ng bangin. Tuwing 30 araw ay nagsasagawa sila ng radio check, ngunit iyon lamang ang tanging paraan upang makipag-ugnayan sa labas ng lugar. Kung sakaling magkaroon ng emergency, may panic button na maaaring pindutin upang i-activate ang tinatawag na Stray Dog Protocol. Hindi man alam ni JD kung ano talaga ang layunin nito, isa lang ang mahigpit niyang bilin kay Levi. Kapag na-activate ito, tumakbo siya ng mabilis at huwag ng lumingon. Ipinaliwanag din ni JD na itinayo ang pasilidad noong panahon ng Cold War sa ilalim ng isang lihim na kasunduan ng iba't ibang makapangyarihang bansa. Napakalihim ng lugar na ito kaya kahit ang mga pangulo at pinuno ng mga bansa ay walang kaalam-alam na umiiral ito. Simple lamang ang misyon ni Levi, tiyaking walang anumang nilalang mula sa loob ng bangin ang makakatakas. Sa unang tingin ay tila isa itong kabaliwan, at ganoon din ang naging reaksyon ni JD noong una. Ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang mga nilalang na tinatawag ng mga gwardya na Hollow Men, mga halimaw na maririnig na lamang ang nakapangangilabot na mga sigaw mula sa kailaliman ng bangin. Noong huling bahagi ng 1940s, 3 cavalry unit ang ipinadala sa loob ng bangin upang linisin ang lugar. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Mula noon, ang pangunahing layunin ng pasilidad ay ang tiyaking mananatiling nakakulong ang anumang nasa loob ng bangin. Makalipas ang ilang oras, umalis na si JD sa tore at naglakad ng napakalayo patungo sa extraction point. Pagdating niya roon, sinundo siya ng isang helicopter gamit ang lubad. Pagkababa niya, agad siyang hiningan ng pagkakakilanlan ng isang sundalo. Nang maibigay ni JD ang tamang password, walang pag-aalinlangang binaril siya ng sundalo sa ulo at pagkatapos ay itinapon ang kanyang bangkay sa kabundukan. Lumipas ang isang buwan, at unti-unti nang nasanay si Levi sa paulit-ulit na takbo ng kanyang bagong tungkulin.
Araw-araw niyang pinapatrolya ang buong paligid, pinananatili ang maayos na kondisyon ng mga defense system, at nakikipag-radio check. Sa bawat tawag, iisa lamang ang itinatanong ng nasa kabilang linya, kung maayos ba ang lahat. Pagkatapos nitong marinig ang sagot, agad nitong pinuputol ang komunikasyon bago pa man makapagtanong si Levi. Isang araw, habang inaalagaan niya ang taniman ng gulay, napansin niyang may gumagalaw sa East Tower. Agad niyang ginamit ang binoculars at nakita niyang si Drosa ang naghahati ng kahoy. Napansin din siya ni Drosa, ngunit hindi man lamang siya nito pinansin at ipinagpatuloy lang ang ginagawa nito. Isang gabi, habang malakas ang ulan at nagngangalit ang bagyo, muli na namang nagising si Levi mula sa isang bangungot. Sa pagkabigla niya, aksidente niyang nabasag ang isang baso kaya inakala niyang may umaatake sa kanya. Agad niyang dinampot ang kanyang baril, ngunit ilang sandali lamang ay napagtanto niyang siya mismo ang nakatapak sa mga bubog. Habang nilalagyan niya ng lunas ang sugat sa kanyang paa, napansin niyang gising pa rin si Drosa at tahimik siyang pinagmamasdan mula sa kabilang tore. Ngunit nang mapansin nitong nakatingin na rin si Levi sa kanya, agad itong pumasok sa loob at natulog. Lumipas pa ang isang buwan, at mag-isang ipinagdiwang ni Drosa ang kanyang kaarawan. Dahil sa sobrang pagkabagot, nagpaputok si Drosa para makuha ang atensyon ni Levi. Pagkatapos, nagtaas siya ng karatulang nagtatanong kung ano ang pangalan nito. Sumulat si Levi pabalik at ipinaalala na bawal silang makipag-usap, pero hindi siya pinansin ni Drosa. Sinulat pa rin niya ang sarili niyang pangalan at sinabi na gagawin niya ang gusto niya dahil kaarawan niya iyon. Natawa si Levi, kaya isinulat din niya ang pangalan niya at itinaas ang baso bilang tahimik na pagbati. Pagkatapos noon, nagpatugtog si Drosa ng malakas na musika at nagsimulang sumayaw, hinihikayat si Levi na sumabay. Sumagot si Levi na hindi siya marunong sumayaw, pero isa siyang mahusay na sniper. Bilang biro, binaril ni Drosa ang bote ng tubig ni Levi. Agad naman siyang gumanti at binaril din ang bote ni Drosa. Hindi pa nakontento si Drosa kaya nagpatong siya ng isa pang bote sa ulo niya, na para bang hinahamon si Levi. Pero bigla siyang napatigil nang may mapansin siyang gumagalaw sa kailaliman ng bangin. Sumilip si Levi at nakita ang kakaibang mga nilalang, mga nilikhang mistulang tao pero gawa sa kahoy, na unti-unting umaakyat sa gilid ng bangin papunta sa kanya. Agad niyang binaril ang isa, dahilan para mahulog ito sa isang landmine. Dahil sa pagsabog, maraming halimaw ang namatay, pero may ilan pa ring patuloy na umaakyat. Kaya tuloy-tuloy silang pinaputukan ni Levi, habang nakisabay rin si Drosa gamit ang machine gun niya. Sa pagtutulungan nilang dalawa, mabilis nilang napatay ang lahat ng nilalang sa loob lamang ng ilang minuto. Ngunit nang akala nilang tapos na ang lahat, may isang halimaw na nakarating sa balkonahe ni Drosa. Paulit-ulit niya itong binaril bago sipain pababa. Maya-maya, mas marami pang halimaw ang sinimulang umakyat sa gilid niya, kaya kinailangan nilang muling magtulungan upang pigilan ang mga ito. May isa pang halimaw ang aksidenteng nakaapak sa isang landmine, dahilan para muling magkaroon ng malakas na pagsabog. Tumalsik ang mga piraso ng bakal, at isa rito ang tumama sa balikat ni Drosa. Habang patuloy na umaakyat ang mga halimaw sa magkabilang panig ng bangin, walang tigil na nagpaputok sina Levi at Drosa gamit ang kanilang mga machine gun, habang pinapasabog din ang iba pang mga landmine. Sa huli, tuluyan nilang nalipol ang buong grupo hanggang wala nang natirang buhay. Kinabukasan, ginamat ni Drosa ang sugat niya at sinabi kay Levi na iyon na ang pinakamagandang kaarawan na naranasan niya. Samantala, bumaba si Levi upang ayusin ang mga nasirang bahagi at palitan ang mga sumabog na landmine. Habang ginagawa niya iyon, biglang may lumabas na drone mula sa ilalim ng bangin at mabilis na lumipad palayo. Pagsapit ng December, pinalamutian ni Levi ang isang puno sa kagubatan gamit ang mga ilaw para magmukha itong Christmas tree. Naglagay pa siya ng karatulang nakapangalan kay Drosa. Mula noon, mas naging malapit ang dalawa. Gumagawa sila ng snowman na may pangalan ng isa't isa, naglalaro ng chess, at nag-iingay gamit ang mga kaldero na para bang tumutugtog ng drums. Pagsapit ng February 14, napansin ni Levi na umiiyak si Drosa habang nakatingin sa larawan ng pamilya niya. Nang tanungin niya kung bakit hindi ito nagpatrolya, inamin ni Drosa na hirap na siya sa emosyon at sana raw ay katabi niya si Levi sa mga sandaling iyon. Dahil dito, nakaisip si Levi ng paraan. Gumamit siya ng mga kagamitan mula sa armory upang gumawa ng espesyal na aparato. Sa kanya inilunsad ang isang rocket patawid sa bangin. Ngunit sumabit ito sa isang puno at nagsimula ang maliit na apoy. Agad iyong inapula ni Drosa at doon niya napansin ang lubid na nakakabit sa rocket. Mahigpit niya itong itinali sa puno bago bumalik sa tore, kung saan nakita niya si Levi na inaanyayahan siyang maghapunan. Pagkatapos,
Nadula si Levi sa lubad upang makatawid sa kabilang panig ng bangin, pero naipit siya sa gitna. Mabuti na lamang at nakasuot siya ng guwantes kaya nagawa niyang gamitin ang mga kamay niya upang unti-unting makausad. Sa wakas ay nakarating din siya sa tore ni Drasa at inabot dito ang isang bouquet ng mga bulaklak. Nagbiro si Drasa na amoy pawis siya dahil sa hirap ng pagpunta roon, kaya pumayag si Levi na maligo muna. Habang naliligo siya, kinuha ni Drasa ang uniforme niya at naghanda ng mas maayos na damit na naiwan ng dating nakatira sa tore. Habang naghahaponan sila, nagkwentuhan sila tungkol sa dati nilang buhay bilang mga mercenaryo at kung paano unti-unting sinira ng trabahong iyon ang kalusugan ng kanilang isip. Pagtapos ng gabi, nagsayaw silang dalawa, at nauwi iyon sa pagiging mas malapit nila sa isa't isa. Kinabukasan, nagsimulang dumula si Levi pabalik sa sarili niyang tore gamit ang lubad. Ngunit biglang may lumitaw na naman na mga hollow men sa gilid ng bangin. Isa sa mga ito ang nakaapak sa isang landmine, dahilan para magkaroon ng napakalakas na pagsabog na tuluyang naputol ang lubad. Bumagsak si Levi, pero agad niyang nabuksan ang parachute niya. Kasabay nito, nagmamadaling tumakbo si Drasa papunta sa armory. Kumuha siya ng mga sandata at isang parachute bago tumalon papunta sa kailaliman ng bangin. Matapos mahulog ng ilang milya, bumagsak siya sa isang ilog. Sumabit ang parachute niya sa isang malaking bato kaya napilitan siyang putulin ito. Dahil sa napakalakas na agos, mabilis siyang inanod at bumangga sa isang bato. Sa kasamaang palad, nahulog sa tubig ang auto-ascender niya. Habang patuloy siyang inaanod, nagawa niyang kumapit sa mga ugat ng puno at hinila ang sarili papunta sa pampang. Samantala, nawalan ng malay si Levi at nakabitin sa isang puno. Maya-maya, napansin niyang may sanga na tila gumagalaw. Hindi pala iyon ordinaryong sanga, kundi isang nilalang. Habang papalapit ito, nagkamalay si Levi at agad itong kinaputukan habang pilit na kumakawalas sa mga lubad na nakapulupot sa kanya. Pagkabagsak niya, napunta siya sa tila putikan. Ngunit bigla itong gumalaw. Doon niya napagtanto na bibig pala iyon ng isa pang higanteng halimaw. Dumikit ang katawan niya sa malagkit na laman nito habang unti-unting nagsasara ang mga panga. Narinig ni Drasa ang mga putok ng baril kaya agad siyang sumugod. Eksakto siyang dumating bago tuluyang makain si Levi. Walang pag-aalinlangan niyang pinaulanan ng bala ang halimaw hanggang sa mapatay ito. Pagkatapos, pinutol niya ang malagkit na sapot gamit ang kutsilyo at pinalaya si Levi. Agad silang naglakad papunta sa pader ng bangin upang hanapin ang lubad. Ngunit maya-maya, may narinig silang matinis na sigaw. Lumitaw ang dalawang hollow men na nakasakay sa mga nilalang nakahawig ng kabayo ngunit gawa rin sa kahoy. Armado ang mga ito ng espada at agad silang sinalakay. Tumalon ang isa sa mga hollow men at sinugod si Drasa. Mabilis niya itong nasaksak sa leeg, dahilan para bumagsak ito sa lupa, bago niya tinapos sa pamamagitan ng isang bala sa mukha. Samantala, hinampos naman ng pangalawang hollow man si Levi gamit ang latigo at natanggal ang hawak nitong baril. Bilang ganti, mabilis na hinugot ni Levi ang sidearm niya at pinatay ang hollow man pati na rin ang sinasakyan nitong kabayong kahoy. Pagkatapos ng labanan, sinuri ni Drasa ang bag niya at doon niya napansing nawawala ang auto-ascender. Malamang ay naiwan iyon sa ilog nang matangay siya ng agos. Dahil napakatarik ng mga pader ng bangin at wala na silang kagamitan para makaakyat, tuluyan na silang naipit sa lugar na iyon. Iminungkahi ni Drasa na sundan na lamang nila ang ilog dahil siguradong may patutunguhan iyon. Samantala, sinuri ni Levi ang hollow man na napatay niya at napansin niyang suot nito ang isang napakalumang uniforme ng sundalo. Doon niya napagtanto na ang mga hollow men pala ay ang mga nawawalang batalyon ng mga sundalong nakasakay sa kabayo mula pa noong matagal ng panahon. Habang naglalakad sila sa loob ng kagubatan, nakatagpo sila ng daan-daang kalansay na nakakalat sa paligid. Kalaunan, narating nila ang isang abandonadong bayan na halos natabunan na ng mga nagbagong anyo na halaman. Kitang-kita rin sa lupa ang mga bakas ng isang napakalakas na lindol na minsang tumama sa lugar. Bigla silang nakarinig muli ng matinis na sigaw kaya agad silang nagtago sa loob ng isang simbahan. Sa loob nito, tumambad sa kanila ang mga kalansay na nakaupo pa rin sa mga bangko na para bang naghihintay ng misa. Naamoy ni Levi ang cyanide at napag-isip-isip niyang pinili ng mga taong naninirahan doon na wakasan ang sarili nilang buhay kaysa ipagpatuloy ang pamumuhay sa nakakatakot na lugar na iyon. Biglang, nabasag ang katahimikan nang may marinig silang ingay. Pagtingala ni Drasa, nakita niya ang isang napakalaking gagamba na agad tumalon papunta sa kanya. Mabilis niya itong naitulak palayo, ngunit natumba siya sa sahig. Paglingon niya, nakita niyang may isa pang higanteng gagamba na gumagapang papalapit sa kanya. Agad niya itong pinatay gamit ang kutsilyo. Samantala,
Sinalakay rin si Levi ng dalawa pang higanteng gagamba, ngunit mabilis niya itong pinagbabaril at napatay. Hindi nagtagal, napaligiran sila ng napakaraming higanteng gagamba kaya wala silang nagawa kundi patuloy na magpaputok upang mabuhay. Naubusan ng bala si Drazah, kaya sinusolo muna ni Levi ang lahat ng umaataking halimaw habang nagre-reload siya. Unti-unti silang umatras papunta sa pintuan, ngunit biglang pumasok ang ilang Hollow Men. Napilitan silang hatiin ang atensyon nila sa pakikipaglaban sa mga higanteng gagamba at sa mga Hollow Men. Sinunggaban ni Drazah ang isa sa mga nilalang at paulit-ulit nitong inihampas ang ulo sa isang mesa bago itinapon sa gilid. Agad naman itong dinagsapati ng mga higanteng gagamba. Samantala, napalaban si Levi sa ilang halimaw ng malapitan. Matapos ang matinding sagupaan, nagawa rin niyang mapatay ang lahat ng mga ito. Pagkatapos, nagpaputok si Drazah ng grenade launcher papunta sa likurang pader. Dahil sa malakas na pagsabog, nabutas ang pader at nagkaroon sila ng daanan palabas. Agad silang tumakbo papunta sa kagubatan habang naririnig pa rin nila ang matitinis na sigaw ng mga nilalang sa likuran nila. Dahil pakiramdam nila ay masyado silang lantad sa bukas na lugar, nagpasya silang lumapit sa pader ng bangin. Doon, natuklasan nila ang isang lumang pintuan na papasok sa isang pasilidad na nilamon na rin ng mga nagbagong anyo na halaman. Habang mas lumalalim sila sa loob, napagtanto nilang isa pala itong dating laboratorio ng militar. Nagkalat ang mga kalansay sa bawat sulok. Nagawa ni Drazah na paandarin ang isang generator, habang may nakita namang lumang film reel si Levi. Isinalpak niya ito sa projector at agad nilang pinanood ang laman nito. Sa video, isang siyentipiko ang nagsabing taon ay 1946, at ang komunidad na iyon ay bahagi ng isang napakalihim na pandaigdigang koalisyon. Sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig, nakagawa sila ng mga biochemical missile. Ngunit 6 na araw bago ginawa ang video, isang malakas na lindol ang nagdulot ng pagtagas ng mapanganib na kemikal. Araw at gabi raw na nagsikap ang mga siyentipiko upang mapigilan ang pagkalat nito, ngunit nagsanib ang lason sa DNA ng mga halaman at hayop sa lugar. Dahil dito, nagsimula silang magbago at naging nakakatakot na mga nilalang. Ipinaliwanag din niya na hindi delikado ang panandaliang pagkalantad sa kemikal, ngunit ang matagal na pagkakalantad ay nagdudulot ng matinding pagbabago maging sa tao. Bilang patunay, ipinakita ang babaeng siyentipiko na mayroon ng mga sanga ng puno na tumutubo mula sa katawan niya. Sa kabutihang palad, nakulong ang lason sa loob ng bangin kaya hindi ito kumalat sa iba pang bahagi ng mundo. Sa isa pang silid, nakakita sina Levi at Drazah ng isang computer mula sa huling bahagi ng 2000s. Ipinapakita nitong may mga taong bumalik pa sa lugar na iyon matagal matapos ang unang aksidente. Binuksan ni Levi ang computer at nalaman niyang ang buong pasilidad ay pinapatakbo pala ng Dark Lake, isang pribadong paramilitary company. Ang drone na nakita nila kanina ay ginagamit upang mangolekta ng mga sample para sa mga eksperimento ng Dark Lake sa paglikha ng mas pinahusay na mga sundalo. Ang mga tore at ang mga bantay ay bahagi lamang pala ng malaking pagtatakip sa katotohanan. Habang sinusuri pa ang mga file sa computer, may nakita ring dokumento si Levi tungkol sa Stray Dog Protocol. Isa pala itong emergency nuclear bomb na nakahandang pasabugan anumang oras upang tuluyang linisin ang buong lugar sakaling magkaroon muli ng pagtagas ng mapanganib na kemikal. Habang naghahanda silang umalis, sinabi ni Levi kay Drazah na sulit ang misyong ito dahil dito niya nakilala ang babae. Pagkatapos, naghahagay sila ng smoke grenade sa labas bago lumabas sa bukas na lugar. Ngunit bigla na lamang may latigong kumulupot sa bukong-bukong ni Drazah. Isa pala itong Hollow Man na agad siyang hinila papasok sa kagubatan. Habang kinakaladkad siya, pilit niyang pinuputol ang latigo gamit ang kutsilyo, ngunit malakas siyang bumangga sa isang puno at nabitawan ang sandata. Sinubukan niyang barilin ang nakasakay na Hollow Man, pero hindi siya makapagpuntirya ng maayos dahil sa bilis ng pagkakahila sa kanya at sa mga sanga at iba pang bagay na patuloy na humahampas sa katawan niya. Samantala, sinundan ni Levi ang mga bakas na iniwan nila hanggang sa makarating siya sa isang pasilidad kung saan nakatago ang nuclear bomb. Sa loob, nadatnan niyang nakabitin si Drazah at nakagapos sa mga lubad. Habang wala si Levi, pinahirapan siya ng Hollow Man. Pinaikot nito ang isang sanga na nakabaon sa tiyan ni Drazah bago marahas na hinugot iyon. Sa kabila ng matinding sakit, sinipa ni Drazah ang Hollow Man at nagawa niyang makawala sa pagkakasabit sa malaking beam. Pagkatapos, mabilis siyang dumampot ng matulis na piraso ng bakal upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit muli siyang nanaig ng Hollow Man. Mas nakakatakot pa rito, naglabas ito ng isang ahas mula mismo sa dibdib nito. Kahit ganoon, hindi sumuko si Drazah. Pinugutan niya ng ulo ang ahas at ibinato ang bakal sa Hollow Man.
Hindi man ito gaanong nasaktan, lalo naman itong nagalit. Agad siyang hinabol ng Hollow Man habang hawak ang espada nito, kaya napilitan si Drosa na tumakbo sa loob ng silid. Gumamit siya ng mga buto bilang pansamantalang panangga at nagsindi ng sunog mula sa malaking apoy. Sa tamang pagkakataon, nagawa niyang sindihan ng apoy ang katawan ng Hollow Man. Habang sumisigaw ito sa matinding sakit, dumating si Levi at walang pag-aalinlangang pinaulanan ito ng bala hanggang sa tuluyan itong mamatay. Sa wakas ay muling nagkita ang dalawa at mahigpit na nagyakapan. Habang sinusuri ni Levi ang uniforme ng Hollow Man, napansin niya ang pangalan na nakasulat dito. Doon niya napagtanto na ito pala ang unang bantay na naitalaga sa tore na binabantayan niya. Kinuha nila ang espada ng nilalang bago tuluyang umalis sa lugar. Hindi nagtagal, narating nila ang mismong lugar kung saan unang naganap ang pagtagas ng mapanganib na kemikal. Sa paligid, nakita nila ang napakaraming nagbagong anyo na mga nilalang na nakalubog sa isang malagkit at nakalalasong likido. Habang tumatawid sila sa isang tulay, napansin nilang may mga mukhang kahawig ng tao na humihinga pa rin sa ilalim ng malapot na likido. Maya-maya, aksidenteng naapakan ni Drosa ang isang ugat ng halaman. Dahil dito, nahila ang malagkit na likido at biglang kumawala ang ilang mga katawan na agad nagtangkang sunggaban siya. Ginamit ni Levi ang espada upang putulin ang mga ugat na nakakapit kay Drosa at tuluyan siyang mawila palabas. Ngunit bigla na lamang nagising ang mas malalaki pang mga halimaw at nagsimulang umungal ng napakalakas. Habang gumagawa si Levi ng daan gamit ang espada, isang galamay na nababalutan ng malagkit na likido ang biglang pumulupot sa bukong-bukong niya at hinila siya pababa. Walang pag-aalinlangan, naghahagay si Drosa ng grenade sa likuran nila. Nagdulot ito ng napakalakas na pagsabog na nagpasiklab sa apoy sa mga halimaw at sa buong malagkit na likido. Agad na kumalat ang apoy sa buong lugar. Sinamantala nila ang pagkakataon at mabilis na tumakbo paakyat sa hagdan hanggang sa tuluyan silang nakatakas. Pagbalik nila sa abandonadong bayan, nakakita sila ng garahe na puno ng mga military jeep. Matapos kumpunihin ni Levi ang makina ng isa sa mga ito, agad silang umalis at nagtungo sa lugar kung saan naroon ang naputol na lubid malapit sa pader ng bangin. Itinali ni Levi ang lubid sa jeep habang pinipigilan naman ni Drosa ang mga papalapit na Hollow Men sa pamamagitan ng walang tigil na pagpapaputok. Nang maubusan siya ng bala, nagpalitan sila ng tungkulin. Nang matiyak nilang maayos ang pagkakatali ng lubid, nagsimula silang umakyat sa matarik na pader gamit ang jeep. Sa simula ay maayos ang lahat, ngunit hindi nagtagal ay nagsimula ring umakyat ang mga Hollow Men sa likuran nila. Nagawa nilang sipain pababa ang isa sa mga ito. Habang ginagamit ni Levi ang espada upang labanan ang mga umaatake, nakakita naman si Drosa ng palakol sa isang toolbox at nakisali sa depensa. Itinulak ni Levi ang isang Hollow Man papunta sa umiikot na gulong ng jeep, habang binasag naman ni Drosa ang isa pang nilalang na bumagsak sa windshield. Biglang tumalon ang isang Hollow Man papunta kay Levi at natulak siya palabas ng jeep. Mabuti na lamang at nakakapit siya sa gilid, kaya hindi siya tuluyang nahulog habang patuloy na umaakyat ang sasakyan. Habang nakabitin, sinaksak ni Levi ang tangke ng gasolina ng jeep bago niya muling naiahon ang sarili papasok. Kumuha siya ng flare, sinindihan ito, at inihagis patungo sa tumatagas na gasolina. Agad itong sumabog, at nilamon ng apoy ang lahat ng Hollow Men na humahabol sa kanila. Ngunit nadamay din ang jeep at tuluyan itong nawasak. Dahil sa lakas ng pagsabog, malakas na tumama si Levi sa pader ng bangin at nabali ang isa niyang binti. Agad siyang tinulungan ni Drosa na makatayo. Dahil malapit na sila sa itaas, napagdesisyonan nilang putulin ang lubid upang tuluyang bumagsak ang nagliliyab na labi ng jeep sa mga natitira pang Hollow Men sa ibaba. Pagkatapos nito, inakyat nila ang natitirang bahagi ng bangin at sa wakas ay nakabalik sa tore ni Drosa. Habang ginamat nila ang kanilang mga sugat, nagkasundo silang manatiling naka-quarantine ng 5 na araw upang matiyak na hindi sila nahawaan ng anumang kemikal o lason mula sa bangin. Sa panahong iyon, pinagplanuhan din nilang tumakas ng magkasama at tuluyang sirain ang bangin upang wala ng ibang mabiktima. Naghalikan silang dalawa, at sinabi ni Levi kay Drosa na mahal niya ito. Pagkatapos, ginamit niya ang grappling gun upang makabalik sa sarili niyang tore. Kinabukasan, oras na para sa regular na radio check-in. Ngunit sa halip na ang dati niyang kausap, si Bartholomew ang sumagot sa radyo. Sinabi nitong natuklasan nilang may gumamit sa computer sa laboratorio. Itinanggi ni Levi na pumasok siya sa bangin, kaya napagpasyahan ni Bartholomew na ang bantay sa kabilang tore ang siyang gumawa nito. Dahil dito, inatasan niya si Levi ng isang misyon, ang patayin ang sundalong nasa kabilang tore. Nagkunwari si Levi na susunod siya sa utos bago natapos ang tawag. Ngunit hindi niya alam na binabantayan na pala siya ni Bartholomew.
May nakakabit palang kamera sa computer ng laboratorio, kaya alam nitong parehong pumasok sina Levi at Drossel sa bangin. Agad niyang kinontak ang isang commander at nag-utos na magpadala ng isang grupo ng mga sundalo. Kinabukasan, abala sina Levi at Drossel sa pagtatanim ng mga landmine bilang bahagi ng plano nilang makatakas. Tahimik na nagsulat si Drossel sa isang karatula, "Mahal din kita, Levi." Ngunit bago pa nila ito maipakita ng matagal, napansin nilang may paparating na helicopter. Agad silang tumakbo papasok sa kagubatan. Pagdating ng mga sundalo sa mga tore, natuklasan nilang wala na roon sina Levi at Drossel. Kaagad silang nagpalipad ng mga drone at nagsimula ang mabilis na pagtugis. Pinaputukan ng mga drone ang dalawa, ngunit gumanti rin sila. Isa-isang pinabagsak nina Levi at Drossel ang mga drone, kahit kapalit nito ay ilang sugat na tinamo nila. Nang makarating sila sa mas mataas na bahagi ng kagubatan, pumwesto silang dalawa bilang mga sniper at isa-isang pinaslang ang mga nakatagong ahente na gumagamit ng camouflage. Kasabay nito, nagsimula ring sumabog ang mga landmine na itinanam nila kanina, na nagdulot ng sunod-sunod na pagsabog at halos nilipol ang buong grupo ng mga kalaban. Dahil tuluyan ng nalantad ang lihim ng bangin, automatikong na-activate ang Stray Dog Protocol. Agad na tumakbo sina Bartholomew at ang grupo niya papunta sa helicopter upang makatakas. Samantala, buong bilis ding tumakbo sina Levi at Drossel sa loob ng kagubatan habang papalapit sa 0 ang countdown. Pagsapit sa huling segundo, sumabog ang nuclear bomb. Isang napakalaking pagsabog ang yumanig sa buong bangin. Nilamon nito ang buong lugar at maging ang helicopter ay tinamaan ng napakalakas na blast wave, dahilan upang bumagsak ito at mamatay ang lahat ng sakay. Tinamaan din ng matinding shockwave si Levi. Dahil sa lakas nito, tumilapon siya mula sa bangin at bumagsak sa isang ilog sa ibaba. Samantala, matagumpay na nakatakas si Drossel at nagtago sa loob ng isang kuweba habang hinihintay ang pagbabalik ni Levi. Lumipas ang mga araw, naging mga linggo, at kalaunan ay umabot ng isang buwan, ngunit wala pa ring bakas ni Levi. Dahil nawalan na siya ng pag-asa, nagpa siya si Drossel na umalis at ipagpatuloy ang buhay niya. Makalipas ang ilang panahon, naninirahan na si Drossel sa France at nagtatrabaho bilang isang waitress. Isang araw, laking gulat niya nang makita si Levi na tahimik na nakaupo sa isang mesa. Ipinaliwanag ni Levi na matagal siyang nakarecover mula sa matitinding pinsala na natamo niya sa pagsabog. Ngunit ngayon, sa wakas ay muli na silang nagkita. Nagyakapan silang dalawa at muling pinagtibay ang pagmamahalan nila sa pamamagitan ng isang matamis na halik. Ano sa tingin ninyo ang pelikulang ito? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dan Lestino, Dark Nero, Fernando, Jack Brownie's Channel, Rafi Desen, Natrel Arellano, Angelica Maglapay from Anafunan Etiague Isabela, Circle Able Grace Nadella from City of Naga Cebu, Kevin Gage's Channel from Riyadh Saudi, 112 Roblox Player from Malabon, Renan Kang Serias from Mandog Davao City, Chennai from Look Opon, at Trino Pacquiao from Iligan City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.